meron tayong nadiskubre dito sa hulihan ng droga na ito. Hay, kayo po ipapakita ko sa inyo yung video. Kayo po ang humusga. Okay? Para wala tayong anuhan. Wala tayong bintangan. Viewers po ang huhusga. Okay? Coach Oli, bakit po kasi si Duterte nakikialam pa sa admin ngayon? So anong gusto mo, Sheila Rivera? Bakbakan na lang nila ng bakbakan si Sara Duterte? At manahimik na lang si Tatay Digong? Palitan ng ating konstitusyon? Ginawang bayaran ng PI? Inubos ang pera ng bayan para dyan sa PI na yan? Tapos mananahimik lang si Tatay Digong? Hindi, sagutin mo lang Sheila. Nagtatanong tayo ng maayos. Kung ganun ang gusto mo, hindi ko na alam sa'yo. Ikaw ba, sang-ayon ka na dapat palitan ng konstitusyon natin? Sang-ayon ka ba na hindi dapat magpa-drug test si BBM? Diba? Yan ang mga tanong. Gusto mo, pinatatahimok mo yung dating presidente. Buti nga ngayon, nagsasalita pa siya . Sino ba Duterte sabi mo? Si Tatay Digong, si BP Sara. But anyway, alam ko, baka si Tatay Digong sinasabi mo, wala tayong magagawa dyan. May puso pa kasi si Tatay Digong sa mga mamamayan. Ramdam niya po kasi yung nasa ilalim. Di ba? Ang dami ng kapalpakan. Gusto nyo ba tumahimik na lang kami, Sheila Rivera? Baka nakikinig sila kay Taberna. Ganun ba? So sinabi ni wag na makialam ang Duterte? Wag na makialam si Tatay Digong? Sinabi ba ni Taberna yan? Loko-loko talaga. Anong nangyari sa mga dating broadcaster na ngayon ay sunod-sunuran? Sa bagay, yung mga nasa mainstream media, sunod-sunuran na ngayon kay Marcos . Baka naman member si Sheila ng Bangag Academy. Baka anong tinitira mo? Nagtatanong lang tayo, Sheila, Anong tinitira mo, Sheila? Eloida Samaniego, disappointed ako dyan kay Taberna. Magkano kaya? Nagtatanong lang, Kasi yung dating taga-SMNI, balita ko, laki. Paga ng harangin ng Alitagtag Police ang van na yan sa checkpoint sa bahagi ng Barangay Pinagkurusan, Alitagtag, Batangas. Ayan. Ito, pakinggan po na natin ito, Okay. Ito yung nasabat na 13 billion na halaga umano. Sinuri ng mga pulis ang loob ng sasakyan. Doon tumambad ang mga nakabalot sa plastik na karga ng van. Halos mapuno rin ang likurang bahagi nito. Tinanggal ang nakabalot na punong-puno, Mga pa yan? Parang Tupperware ba yan o mga styrofoam? Ayan. Ano yan? Parang pagkain sige. Ako. Diretso tayo. Saglit. Ayan. Plastic at dito na diskubre ang daan-daang sealed container naglalaman ng hinihinalang sabu. Ayon sa otoridad, nasa 2 tonelada ang nasabat na hinihinalang 2 tonelada. Mamaya ipapanood ko sa inyo bakit ako natatawa. 2 tonelada. Ang sabu. Ang market value, 13.3 billion. Yun. Susulat ko nga, 13.3 billion. Sana all. 2 tons. Ilista natin. Diretso. Ito na siguro ay makasaysayang pinakamalaking huling droga. May napapansin kayo. Obserbahan nyo lang si Secretary Abalos Huwag kayong kukurap. Kasi maganda yung front view ni Secretary Abalos. Ito ay makasaysayang pinakamalaking huling droga sa kasaysayan ng ating bansa. Yun, ulitin natin. Kasayang pinakamalaking huling droga sa kasaysayan ng ating bansa. Pinakamalaking huling droga sa kasaysayan ng ating bansa. Ayun, pinakamalaking huli ng droga sa kasaysayan ng ating bansa. According to Secretary Abalos. Palakpakan natin si Secretary Abalos. Pinakamalaking huling droga sa kasaysayan ng ating bansa. Lumalabas sa initial screening test. Sabi ni Gasky, baka may bubble gum. Nagbabubble gum. Pangit yun. Mali yun, mali. Mali yan, mali. Hindi maganda. Bakit kanyo? Sabi ni Garsky, baka nagbabubble gum.
magsasalita ka, magpapapreskon ka, nagbababulgam ka. Pangit yun. Mali ka dyan. Ha? Mali ka dyan, Garski. Huwag kang magbababulgam habang nga nagpapapreskon. Sabi ni Roder, ay hindi ako nagsabi niyan, ha? Oh, bangag din yata si Abalos. Tanungin natin, bangag din ba si Abal? Hindi ako nagsabi. Ayan o, nagpakulay pa nga para mabasa ko eh. Thank you, Rodel Alterado. Sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na ito. Tanungin natin si Abalos, bangag ba din siya? Huwag kayong magagalit sa akin, ha? Nagtatanong lang maayos yung mga manunood natin eh. Hindi ko naman kaya masagot. Dapat siguro sumagot niyan si Abalos kung bangag siya. Auxilador live po ito. Diretso. Ito ay makasaysayang pinakamalaking huling droga sa kasaysayan ng ating bansa. Lumalabas sa initial screening test na kinonduct ng PDEA na ang confiscated na mga drugs ay nag-test ng positive sa methamphetamine hydrochloride. Ano yun? Ano ba yung methamphetamine hydrochloride? Sabon ba yun? Hindi, pasensya, hindi ko talaga alam. Ako naman, hindi ako nagdudunong-dunungan eh. Hindi ko alam. Ano ba yun? Sa mga nakakaalam dito, ano ba yung nahuli na yun? Kasi scientific eh. Shabu ba yun? Sabu? Sabuyas ba yun? Ayon sa mga otoridad, nagmula ang sasakyan sa bahagi ng Santa Teresita at patungong Lipa City. Papuntang Lipa City, Batangas. Oh. Binanggit ang pulisya kung saan eksaktong dadalhin ang mga kontrabando pero posible raw na i-deliver ito sa Metro Manila. Pansamantalang nakadetain ang suspect sa Alitagtag Police Station. Ayon sa suspect, hindi niya alam na illegal na droga ang kanyang i-deliver. Honestly, I was just trying to make money. Parang si Boss Dada to. Hindi kaya si Boss Dada kasi ano 'yon? Ha? Pagka si Boss Dada nagigipit or nagagalit, nag-i-English din 'yon. Oo. Tingnan niyo 'di ba? May hawig naman yung likod lang, ha? Yung likod lang. Ha? Para si Boss Dada 'di ba? Oo, baka si Boss Dada ito nagtakip lang na mukha. Ganyan din si Boss Dada, Inglesero 'yon. Pa-English 'yun eh. Hindi niyo lang. Pag kami, nag-i-English yun. Ba itong driver na ito, binayaran daw ng 6,000 na hindi niya alam yung ano i-deliver niya. Driver, 6,000, nag-deliver ng ganung kalaki. Para namang sosyalero to. Ha? Pa-English eh. Palagay ko hindi naman siya hikaw sa pera. Ayan po yung sinasabi, mamaya i-discuss natin yan, yung sinasabi ni Sas. Mukhang hindi naman siya nangangailangan ng 6,000 pesos. Yung sabi ni Sas, ha? Naku. Boss Dada, sigurado ba hindi ikaw? Pag si Boss Dada hindi nag-live mamaya, ha? Or hindi nag-attend ng SMNI bukas, siya ito. Ha? Oo, totoo yun. Iba magalit si Boss kasi yung nakikita niyong galit niya sa live niya, hindi pa siya galit noon. Ganun din yun. Pag ganito na tono, pa-English yun. Yun. Doon kayo matakot kay Dada. Ha? Brenda Lynn Dalupan, mas gwapo si Boss Dada. Nakatalikod, paano mo nakita? Ha? At sige, tuloy tayo. That's it. It's a delivery. Pick up, delivery. Kita mo, islang na islang, it's a deliver. Kasi US to eh. Konektado nga daw ito para nga nasa US Army. Grabe. May tinatawag sila, may sinasabi pa nga silang pro-China, ngayon may pro-US na. Oo, yung konektado sa admin US na. US Army ata, ang datingan. Oo, parang ganoon. Nako. Nalang, ha? May tuta na ng Amerika. Sino-sino kaya itong mga tuta ng Amerika? Pati yung driver na nahuli, Inglesero. Delikat. Sabi ni Roger That, US Army pero mahina ang judgment sa security. Halatang scripted, oo, di ba? Ex-US Army. Yan daw ang sinasabi, di umano. Ex-US Army. Lakas ng connection nyo ngayon sa US, ha? Sa lakas talaga. Ha? Paano kaya pag sinabi ng US, makialam kayo sa China at Taiwan na usapin?
Susunod kaya si Marcos? Agtatanong lang ako ha. Pag naggera kaya ang China, Taiwan at sinabi, makialam kayo, Pilipinas, ano kayang gagawin ni Marcos? Ngayon, magkakaalaman. Naku, wag naman sana magkagera China, Taiwan ha. Pero kung magkakagera, malalaman natin kung tuta to sila Marcos. Malalaman natin kung tuta ng Amerikano kasi hindi naman tayo kasama doon eh. Oo, di ba? Ba't tayo makikisama? At sabi, hindi gagamitin ng EDCA natin. Pero parang ano eh, may trilateral pa raw sa US. Natatanong ko kasi may mga lumalabas na picture eh. Ni hindi man lang daw sinalubong si Marcos dyan sa trilateral na yan. Samantalang yung Japanese Prime Minister eh, sinalubong. Hindi natin alam ha. Ikaw ba Marcos malakas ka dyan sa US o ginagawa kang palamuti dyan? Ha? O salingkit, nakikisaw-saw lang. Ha? Hindi natin alam. But malalaman naman natin eh. Definitely, ang sikreto malalabas. Malalaman natin kung tuta na tayo ngayon ng mga kano. Dali. Inaalam pa ng pulisya kung may iba pang kasamahan ang nahuling suspect. Focus po dun sa paghuli ng drugs. Ang pangako po namin as dito our president, we want to have 100% drug-free community po. Dadalhin ang kontrabando sa crime laboratory sa Camp Crame. For me, what is important right now ay ma-inventaryo kagad ito, idaan sa tamang proseso at immediately i-destroy. Sirain kagad ito, sulugin o ano kaagad. Basta we will just follow whatever is in our partner Randall, shout out. Sunugin agad. Okay, sunugin yan. 2 tons na yan at 13.3 billion pesos na sabu. Para sa GMA Integrated. Yan yung balita. Ito naman yung latest na balita. Tingnan natin ha. Ng mga nasabat na shabu sa Alitagtag sa Batangas. Ayon sa tagapagsalita ng PNP, pagkatapos ng inventaryo, lumabas na 1.4 tons ang opisyal na... Nabawasan, 1.4 tons na lang. Aba, nakakaduda naman yun. Kaninang balita lang, 2 tons. Ngayon 1.4 na lang. Saan napunta yung 600? Nako, delikado yan ha. Hindi naman tayo nagbibintang na may nangupit dyan. Kasi alam nyo, ito duda ng tao ha. Dahil lumalabas yung istorya, paano makakaya nung van na yon yung 2 tons? Pang truck na yun eh. Ano na yun eh. Pang mga 6-wheeler na ata yan eh, di ba? So, hindi mo maaalis sa isipan ng taong bayan, aba, niloloko nyo kami. 2 tons, hindi kakasya yan. Nabuking. Mautak eh. Bulilyaso sila kay SAS. Si SAS nagpasabog nito. Paano kakasya dyan yun? 1.4. 2 tons. So, kaya binawasan nila na 1.4. Yung iba naman, eto iniisip. Nako, kinulimbat na yung 600. Yung natitira. Baka kung saan na dinala, baka kinupit na nila. So ang palalabasin na lang, para kunwari may susunugin, ang susunugin na lang yung 1.4. Nako, delikado yan. Baka ganon. Ang tanong, kung tunay nga yung nahuli. Marami nang haka-haka dito eh. Paano naman Coach Oli kung hindi tunay? Yun din natin alam. Kasi marami ring nagsasabi, drama lang ito. Hindi talaga yan tunay. Pinalalabas lang nila na kunwari sila ay talagang gumagalaw nang hindi maibintang sa kanila na sila ay inutil pagdating sa droga. Wala pong kasalanan ng sundalo rito ha. Kasi may checkpoint eh. Malay mo. Di ba? Sinadya doon pa sila dumaan sa checkpoint. Ang galing eh, no? So kayong tanungin ko, yan po yung mga natatanggap nating mensahe, 3 po yan. Una, saan napunta yung 600? Yung iba. So yun nasabi, baka kinulimbat na. Yung iba naman, hindi totoo yan. Peke yan.
Yung pangatlo, nag-overestimate lang sila. Ha? Nagyabang lang. Nung nahuli, damage control sila ngayon. Ano sa tingin nyo? Pakilagay po sa comment section, ha? Lagay nyo lang dyan, damage control, kung sa tingin nyo, kaya nila binago, o kinulimbat, o peke. Yun lang, kinulimbat, peke, o damage control sila. Sa manunood ng replay, ilagay nyo rin po, ano doon. Kung damage control, naniniwala kayo na in-overestimate nila para maging mayabang sila, kunwari sila ang pinakamalaking nahuli sa kasaysayan ng bansang Pilipinas patungkol sa droga. Yan, ganyan, nagpasikat agad si Secretary Abalos, di ba? Damage control, lagay nyo. Pag hindi kayo naniniwala, sabi mo, peke yan, peke. Drama lang yan. Or, ano yung isa? Sabi ni Garcia, kaya pala takam na takam si ano yung isa na sinabi ko? Nakalimutan ko tuloy. Kinulimbat. Baka kinulimbat. Yan. Kinulimbat na ang mga bangago. Kinulimbat na. So, peke, kinulimbat at overestimate. Damage control. Ito, mga sinasagot. Peke, kinulimbat, drama, script. Kawawa yung pulis na ginawang tanga, Sir Oli. Sigurado apektado yung pamilya ng pulis. Yun nga Di ba? Kung ito ay drama-drama lang. Kasi alam nyo, hindi natin masisisi ang taong bayan kung isipin nila drama to. Mali talaga Napaka-imposible na para sa ban, 2 tons? Naku. Sabi ni Nympha, peke at drama. Ay, marami nagsasabi, peke at drama. Kaya, alam nyo, pag nagsisinungaling ka, isa pa yan. Pag nagsisinungaling ka, magkakaiba-iba talaga yung iyong facts. Kaya yung detalye, mali-mali na sila. Bakit? Hindi totoo. Timbang ng mga nasabat na droga. Nilinaw rin nilang mula sa inisyal na 13.3 billion pesos, napagalamang nasa 9.6 billion pesos ang halaga ng mga ito. Lintik na, kurakot na agad 9.6 o 13.3. Tama, 9.6 ang pagkasabi, no? Saan napunta yung 3.7 billion na halaga? Naku, ang bilis nyo naman. Commissioner, nagbago agad. Ang bilis talaga magbago na itong mga ito. Kaya tuloy na pagbibintangan kayo, drama lang to Booking na booking. Samahan nyo ako, ang sarap. Gusto ko tumawa ng tumawa. Booking. Pasikat pa more. Magpasikat pa kayo ulit. Pasikat pa, pasikat. Sige na, pasikat kayo. Pinakamalaki. Sinakyan pa ng mga vloggers nila. Malaking nasabat sa history ng Pilipinas. Sinabi rin ni Abalos yan di ba? Ano nangyari? Ang sarap niyong pagtawanan, mga animal. Tali kayo, no? Patuloy pa ang investigasyon ng PNP kung saan galing ang mga droga na tiyak daw ay hindi rito sa Pilipinas. Ayon naman kay DILG Secretary Ben-Hur Abalos, nasampahan na ng patong-patong na kaso ang driver ng van. Kami naniniwala nasampahan ng kaso ng patong-patong. Gusto naming makita nakakulong yan. Ay, nako. Pagka walang nakulong yan, puro ganyan-ganyan lang, isang tao lang. Isipin mo, 2 tons, wala man lang security, wala man lang kasamang backup. Ay, nako, wag tayong magbulaan. Pakita nyo nakakulong yan. Ikulong nyo yan. Nako. Ay, nako. Sabi ni Laili, hindi man lang ginalingan ng writer and director ni BBM. Bobo! Pati direktor nyo, bobo. Sana tinawag nyo si Daryl Yap. Sunog.
Sunog yung Cash Janet daw na tinatawag nila. Ay, nako. Malaking drug bust. Nako. Tapos, walang intel no? Isipin mo, mahuhuli yan ng ganun-ganun lang. Ay, nako. Sabi ni Bless, makukulong pero makakalabas din ang following day. Correct? Yan ang nagiging problema. Pag walang nakulong dito, drama lang yan. Naku, wag tayong maglokohan. Sige. Wag nyo kami sisihin kung hindi kami maniwala. Tanungin nyo yung mga kapwa nyo. Tanungin nyo yung mga pulis mismo. Tanungin nyo yung mga senador. Tanungin nyo yung mga congressman. Hindi na namin tatanungin kung anong sagot nila. Kahit sila, baka hindi maniwala dyan sa kalokohan na yan. Di ba? Napaka-imposible kasi. Tapos, isa lang tao. Kasi nga, pag nag-isa, para madaling, at may balita pa tayo etong driver na ito, bigla daw, before the raid, bago siya nahuli, tinanggal niya yung kanyang Facebook. May balita tayong gano'n. Hindi lang natin alam kung totoo o hindi. Okay? So, pero medyo nakakapagduda Hindi talaga kumokonek. Tinanggal, di umano yung Facebook bago. Di ba? Doon pa lang kaduda-duda na Pag nagsasabi ka ng totoo, hindi mo kailangan tandaan ang facts. Totoo is totoo. Ayan ang problema pag nagsisinungaling. Sabi dito, naglalaway si Bangag pagdating niya. Hindi, ano nga ba yun? Sabu o ano? Puto Maya, sabi niya, parang joke-joke lang. Thank you, Puto Maya, sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na ito. Tato, Makuyag, kawawa talaga ang mga Pinoy sa new admin ngayon. Nako. Mabubulok ng OFW sa abroad. Ito sa mga kababayan natin sa abroad. Nauunawaan ko po kayo sa sakit na nangyayari sa bansang Pilipinas ngayon, no? Pero, relax lang kayo. Malay nyo, bukas, pwede na kayong umuwi dito. Hindi natin alam Or, ang pinakamatagal naman yan, that's for sure, it's 2028. Pinakamatagal. Sure naman, mananalo si BP Sara Unless talagang may masamang mangyari kay BP Sara, Wag naman sana. Pero, kung wala namang unusual na mangyayari sa bansang Pilipinas, mamaya ipakulong si BP Sara, hindi natin alam, no? At pero kung normal lang ang mangyayari sa bansang Pilipinas, mananalo yan si BP Sara. So relax lang kayo mga OFW. Sabi ni Tolomar, tanggal ang Facebook niya, pinalitan ng account. Bago magyari ito. So parang alam niya no? Parang alam niya mahuhuli siya. Di ba? Tuloy. Saan isinakay ang mga shabu, nakakulong na ito sa Batangas Provincial Police Office. Talaga? Totoo ba? We made sure. Ako, SMNI, baka naman may kuha kayo, bukas ipakita natin ito. Kung may nakikinig po sa taga-SMNI, gusto, kasi mas maganda yung kuha ni Secretary Abalos pag front view. Oo, kasi gwapo Bakit mo isa side view? Pakita natin sa SMNI bukas yung front view. Ano sabi ni, obserbahan nyo po si Secretary Abalos, ano makikita nyo? Sure, if you're going to look at yung kahapon kung nandoon kayo, yun ang namin ni Chief, na yung chain of custody talaga very strictly followed. We just want to make sure na yung kasong ito ay talaga airtight po ito. Ayan, naobserbahan nyo. Ano naobserbahan nyo?